Sa video na ito dadalhin ko kayo sa isang liblib na baryo kung saan ang mga alamat ay tila nagkakaroon ng buhay. Isang babaeng espiritu ang bumabagabag sa isang residente, ginagaya ang boses ng kanyang yumaong ina at nagiiwan ng mga kakaibang mensahe. Sa paglalim ng gabi, nararamdaman niyang may presensya na hindi niya maipaliwanag na tila ba may gustong iparating sa kanya. Ano nga ba ang lihim ng espiritu at bakit siya ang napiling tagapaghatid ng kwento nito? Samahan ninyo ako sa nakakakilabot na kwentong ito at alamin natin ang katotohanan sa likod ng mga alamat. Nakatira ako noon sa isang liblib na baryo. Malapit sa kagubatan ang bahay ko, madaming alamat na kumakahlat tungkol sa kagubatan na iyon. Isa sa mga alamat na iyon ay may isang espiritu raw na naninirahan doon. Isang babaeng espiritu na umiiyak at naglalakad sa kagubatan kapag gabi. Hindi ko nga pinapansin yung mga ganong kwento kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga multo. Para sa akin, mga kwentong pambata lang yan. Pero may nangyari sa akin noong 2017 na nagpatunay na totoo ang alamat na iyon. Nagsimula ang lahat noong isang gabi na pauwi ako galing sa pagtitinda ng barbecue. Narinig ko ang boses ng isang babae na nanggagaling sa kagubatan. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya, pero parang awit na pampatulog ang tono ng boses niya. Dumiretso na ako sa paglalakad pa uwi. Sabi ko baka namamalikmata lang ako. Pero hindi lang doon natapos ang karanasan ko. Sa mga sumunod na buwan, paulit-ulit kong naririnig ang boses na iyon. Sa tuwing mag-isa lang ako sa bahay, naririnig ko ang boses na iyon na parang may kausap. Kapag natutulog ako, nararamdaman kong may naglalakad sa paligid ng kama ko. Kapag naliligo ako, nararamdaman kong may nanonood sa akin. Nagiging parte na ng buhay ko yung espiritu na iyon. Parang may kasama akong anino na hindi ko nakikita pero ramdam na ramdam ko. Yung tipong kahit saan ako magpunta sa bahay, parang may nakasunod sa akin. Isang gabi na naubusan ako ng gas sa kalan, lumabas ako para kumuha ng kahoy na panggatong. Bigla kong narinig ang boses ng nanay ko na galing sa hangin. Sabi niya, "Anak, mahal na mahal kita." Grabe, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Alam kong hindi si mama yon, pero ang linaw-linaw ng boses niya. Nakakaiyak kasi ilang taon na rin mula nung mamatay si mama. Pero alam kong hindi si mama yon. Ang espiritu na yon ay ginagaya lang ang boses ni mama. Nakakatakot pero hindi ako nagpahalata na natatakot ako. Pumasok ako sa loob ng bahay at nagdasal. Hindi ko alam kung ano ang gusto ng espiritu na yon sa akin. Pero sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang dumami ang mga kakaibang nangyayari sa bahay ko. Isang umaga, pagising ko may damit na nakahalatag sa kama ko. Ang damit ay isang lumang saya na kulay puti. Hindi ko alam kung paano napunta sa kama ko yung damit na yon. Wala naman akong kilala na may ganong damit. Isang gabi na may bagyo, narinig ko yung iyak ng babaeng espiritu. Pero iba yung iyak niya, malakas at galit na galit. Doon ko naintindihan na baka nagagalit yung espiritu dahil sa bagyo. Baka naman kasi may tahanan din siya sa kagubatan na sinisira ng bagyo. Kaya naman naawa ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang manatili sa bahay ko habang may bagyo. Pero sa totoo lang, natatakot ako habang sinasabi ko yon. Baka kasi may makita akong multo na papasok sa bahay ko. Pero wala naman akong nakita. Nawala na lang yung iyak niya. Ilang araw pagkatapos ng bagyo, naisipan kong patulugin sa bahay yung kaibigan kong si Aris. Sabi ko sa sarili ko, baka kapag may kasama ako sa bahay, ay tumigil na yung espiritu sa pagpaparamdam sa akin. Pero nagkasakit si Aris, nilagnat siya ng hindi maipaliwanag, kaya pinauwi ko na lang siya. Doon ko naisip na baka ako lang ang pinaparamdaman ng espiritu. Nagtaka ako kung bakit. Isang araw, naglalakad ako sa kagubatan. Nakita ko yung isang puno na may nakaukit na simbolo. Hindi ko alam kung ano yung simbolo na yon, pero mukhang kakaiba.
Doon ko naisip na baka may nagbura noon sa puno na yon at ako lang ang nakakakita noon. Baka pinili talaga ako ng espiritu. Sa mga sumunod na araw, lagi kong napapanaginipan yung isang lugar na puno ng mga kaluluwa. May isang malaking bato sa gitna ng lugar na yon. Nakaupo sa ibabaw ng bato ang isang babae na nakasuot ng puting saya. Lagi niyang sinasabi sa akin na hanapin ko raw ang kanyang mga buto. Sa panaginip ko, alam ko kung saan ko matatagpuan ang mga buto na sinasabi niya. Sa ilalim ng malaking bato, pero hindi ko alam kung saan ko makikita yung lugar na yon. Hanggang sa isang araw may nakakwentuhan akong matanda. Nabanggit niya sa akin na noon daw ay may isang babae na pinatay ng pamilya nito. Ang sabi ng pamilya, nawawala raw yung babae. Pero ang totoo ay pinatay nila ito dahil nabuntis ng hindi kasal. Naisip ko na baka yung babae sa panaginip ko at yung babaeng pinatay ng pamilya niya ay iisa. Kaya pala parang may hinahanap siya sa akin, parang gusto niyang malaman ko ang kwento niya. Sa wakas ay nagkaroon ng sagot ang lahat ng nangyayari sa akin. Baka nga yung babaeng yun ang nagpaparamdam sa akin. Pero bakit ako? Ano ang kinalaman ko sa kanya? Naisip ko na baka dahil sa akin siya nagpaparamdam ay dahil ako ang nakarinig sa iyak niya. Ako ang nakakita ng nakaukit na simbolo sa puno. Ako ang nakakita sa damit niya. Ako ang nakarinig sa boses niya. Ako ang nakapanaginip sa kanya. Ako ang nakakaalam ng lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Baka ako ang pinili niyang makaalam ng lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Kaya naman isang araw, nagpunta ako sa kagubatan. Sinabi ko sa hangin na alam ko na ang nangyari sa kanya. Alam ko na pinatay siya ng pamilya niya. Pinagsisihan ko na nalaman ko ang tungkol sa kanya. Nakiusap ako na sana tigilan na niya ang pagpaparamdam sa akin. Nagpatawad ako para sa pamilya niya. Alam ko na hindi ako ang dapat magpatawad para sa kanila, pero ginawa ko pa rin. Nakakatakot talaga yung mga nangyari. Parang hindi na matatapos yung pagpaparamdam ng babaeng espiritu sa akin. Sa gabi-gabi na lang, iniisip ko kung ano pa bang mangyayari. Parang hindi na ako mapakali, laging may kaba sa dibdib ko. Mabuti na lang at nakatakas pa rin ako sa kanya. Lumipat ako sa mas mataong lugar. Natatakot ako na baka kung ano na naman ang mangyari sa akin doon. Pero hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa alaala ko ang boses ng babaeng espiritu na yon. Parang kahit saan ako magpunta, dala-dala ko pa rin yung takot at alaala niya. Kahit amoy lang ng paboritong pagkain ni Mama, bumabalik lahat ng nararamdaman ko noon. Ang kwento ay nagtuturo na kahit gaano pa tayo ka-skeptical, may mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga boses na naririnig mo sa dilim.